magkano ba yung kailangan na insurance. So ito yung proseso ha. So gagawa tayo ng tinatawag na life insurance audit. So the first step is i-assess natin yung ating mga utang at saka yung mga obligasyon natin. Number two, titignan natin ngayon yung ating existing assets at isusubtract natin doon sa ating debts and obligations. Yung magiging matitira, yaan yung insurance gap na kailangan nating ikuhanan ng insurance. Yan yung amount o yung gap na dapat ikuhanan natin ng insurance. Okay? So, yung first step, pumunta tayo. How do we assess your debts and obligations, no? So, how do we assess that? So, una, titignan natin, meron ka bang outstanding mortgage balance? Meron ka bang utang sa iyong bahay, no? Tapos, tignan mo rin kung meron kang mortgage redemption insurance. Gaya ng tinanong ko kanina kay Helen, no? Sa pag-ibig kasi automatic yun na may MRI, mortgage redemption insurance. So, kung meron ng MRI dyan, hindi mo na kailangang i-cover yung outstanding mortgage balance na yan dahil covered na nung MRI. Okay? Titignan mo rin, meron ka bang personal loans, car loans, and credit card debt na pwede mong maipasa sa mga maipapasa yan sa mga beneficiaries mo o kaya maibabawas sa estate mo, no? So, tignan mo whether these are clean or collateral free, no? Anong ibig sabihin yan? Walang nakataling collateral doon. Titignan mo kasi kung walang nakataling collateral, hindi naman sila makakahabol sa ano mo, no, sa iyo dahil patay ka na, no. Unless nakalagay doon na they will go after your estate, no. Business loans kung kayo ay sole proprietor kasi diretso yan sa iyo kapag sole proprietor ka, no. Kapag kumpanya kasi hindi kasi singilin agad yung kumpanya yung sinisingil, hindi yung tao mismo. And then, any other debts, no, that would need to be covered. After this, i-assess natin yung iyong obligations. Yan, funeral and burial costs. Okay? Sabi ni Lilibet, so parehong gastos sa libing at tulong na rin sa kanila yung benefits na makuha nila. Ayan. So, yun yung sinasabi natin, Lilibet, ano? Kung ang uh, parang ang ginagawa kasi ay okay yung buhay ko 'pag nawala ako ay yan yung makukuha niyo itutulong na lang sa kanila. Hindi naman masama 'yun, pero kung napapagastos ka pa dahil diyan, hindi siya economically sound, no? Pero kung panggastos sa libing, ayan 'no, nakalagay dito 'no, funeral and burial costs, dapat ay kasama yan dun sa life insurance coverage natin. Naka-include siya, naka-compute siya, ibig sabihin. Income replacement to maintain living standards of your dependents. Future education costs of your children. And any other financial obligations that would need to be covered. Okay? So, computan natin. So, dito, mortgage. Titingnan natin ha. So, ang una ay, let's say, mortgage. So, meron tayo ito sa mortgage, no? So, itong mortgage natin, meron pa tayong balanse na 3 million pesos. Okay? Pero, kung may mortgage redemption insurance tayo, zero na yan, hindi na natin kailangan kumuha ng life insurance coverage for that kasi covered na ng MRI. Ngayon, kung walang MRI yan, then ilalagay mo dito 3M. Okay? Ganun yung proseso niyan. Okay. Next, personal loan. Kumare, meron kang 500,000 pesos na personal loans. Ito ba ay clean o may collateral ba 'yan o wala, no? So, kung clean loan naman siya, hindi na natin siya kailangang i-cover ulit, no? Kasi wala namang hindi naman sila makakapaghabol na sa'yo dahil patay ka na. Okay? Car loan, for example, 1 million pesos yung utang mo pa. Okay? Usually dito ay ang car mismo yung collateral. Pero pwede mo ring isipin na syempre sanay na yung mga dependents mo at saka yung asawa mo na merong silang sasakyan, 'di ba? So maganda na
ma-cover na yon, ano na natin siya. So, ikaw magdedesisyon yan. So, dito sa nilagay natin ay, na example, we decided na, okay, yung 1 million na yan ay idadagdag natin doon sa mga kailangang i-cover. Yung credit card na 50,000 pesos, clean ba yan? Kung clean, zero. Okay? Pero kung yung credit card mo ay tingin mo hahabulin ka niya at ano niya sa estate mo yan, ay ilalagay mo yung 50,000 dyan. Pero based on my experience, no, ay hindi naman naghahabol yung credit card company pag namatay na yung isang tao. Business loan, kapag ito ay sole proprietorship, no, may 2 million pesos ka dyan na utang, well, kailangan na ma-cover mo yan, yung 2 million pesos na yan. Kasi baka singilin, no? Kung sole proprietor ka, sisingilin yan against your estate. Okay? Tapos yung funeral and burial cost mo, ayan. So idadagdag natin siya ngayon dyan, 250 pesos. Okay? So yan yung ating assessing the debt part. Okay? And the obligation. So, tingnan natin yung income replacement. Paano ba siya kino-compute, no? So, income replacement equals 21 minus age of your youngest dependent times your annual income shortfall. Okay? So, yung maximum natin ay 10 years of the annual income shortfall. Okay? So, kung ano yung lalabas dito na figure pag sinubtract natin siya, kunwari, ang lumabas ay 12. Hindi natin gagamitin yung 12. Maximum lang siya ng 10. Okay? So, yon. Option to subtract the annual income of the spouse if they also have source of income. Pag tinitingnan na natin itong annual income na shortfall natin. Okay, so bigyan natin ng example ha. So, kunwari si Cillian, no? Si Cillian, ang youngest child niya ay 5 years old at kumikita siya ng 50,000 pesos per month. Yung kanyang wife, nag-earn ng 10,000 pesos o part-time na online transcriber siya. Kapag namatay si Cillian at yung kanyang pag namatay si Cillian, yung asawa niya at yung anak niya ay makakakuha ng 7,500 pesos per month na survivor pension mula sa SSS. No? Kaya mahalaga na tayo ay nagbabayad ng ating SSS. Okay? Kasi nakakatulong siya. Next, at meron din silang rental property na nag-generate ng 12,500 pesos per month. Okay? So, titignan natin ngayon ilang years yung kailangan niya na i-cover. Tapos, magkano ba yung annual income na income shortfall. Okay? So, dito, tignan natin yung income replacement muna. No? So, 50,000 yung monthly income ni Cillian, sabi natin. Isusubtract natin dyan yung monthly income ni wife. Kasi makakapagtrabaho pa rin naman si wife pag namatay na siya, 'di ba? So may minus 10,000 'yun. Tapos yung survivor pension from SSS. So minus 7,500 'yan, no? And then yung kanilang rental property na 12,500 pesos per month. So ang kanyang income shortfall ay 20,000 pesos. Okay? Kung i-multiply na natin 'yan by 12, 240,000 pesos na yan, no, per year. Okay? So, income replacement niya ay 21 minus 5 years old, so 16. So, ang maximum pa rin niya ay 10. So, yung gagamitin natin ay maximum na 10. Okay? So, ang income replacement ay 10 times 240,000. Yung 240,000 na yan ay galing sa 20,000 times 12. Okay? 12 months, no? So, 10 times 240,000 is 2.4 million pesos. Okay? So, yan yung shortfall na kakailanganin. Okay? So, yung income replacement ay 2.4 million. Dinagdag na natin, 2.4 million. So, ang education niya, ng anak niya, nag-budget sila ng 2 million pesos. So, ang total na debts and obligations niya, no, na nakita natin sa analysis natin ay nasa 7.6 million pesos. So, ibig sabihin ba, ayan yung kailangan niyang lagyan ng life insurance? Nasa first step pa rin kasi tayo eh. So, ang first step natin is assessing your debts and obligations. Ang susunod ay isusubtract natin yung kanyang existing assets. Okay? So,
For example, itong Sicilian ay mayroon siyang Pag-ibig MP2, no, na worth 500,000. So ilalagay niya yan, 500,000. May business asset siya na 3 million. Okay? Ang i-include lang natin yung 2 million pesos, no? Kasi kung kunwari, ibebenta nila yung business nila, baka hindi nila makuha ng buo yung 3 million eh. Baka 2 million lang. Kaya to be conservative, so 2 million lang yung i-consider natin sa business assets niya. Meron din siyang lupa na pwede naman ibenta kapag siya ay namatay para mayroong panggastos yung kanyang mga naiwan. Pero dahil baka distress selling of asset yan biglaan o baka ano man, no, 1 million pesos maging 500,000 pesos. To be conservative lang, no, na kung magkano yung mapagbebentahan niya. Meron siyang binili na 50,000 pesos na memorial plan. Pero worth 250,000 talaga yan kapag binili siya at current market value. May life insurance din siya na 12,000 pesos. 12,000 pesos lang yung binayaran niya, pero ang makukuha pag siya ang namatay ay 2 million pesos. So magkano yung magiging total assets to include niya? Pag inad natin lahat ito, 5,250,000 pesos. Okay? So, yan yung ano natin, yan yung situation. So, i-review niya ngayon yung kanyang insurance policy, no? So, kailangan baka kasi meron pa siyang insurance policy na pwedeng maka-cover doon, no? Ito 'yon. So, yung life insurance niya na 12,000, yan 'yon, yung life insurance na yan. Okay? So, yung third step natin is to cover the gap with insurance. Okay? So, magkano 'yon? Ang na-compute natin kanina na total outstanding debts and obligation niya ay 7,650,000, pero ilalagay natin yung total assets na i-include sa kanya plus yung current na insurance niya na 5,250,000. Therefore, ang insurance gap for the year na kailangan na lang ni Cillian ay 2.4 million pesos. So, yan yung kailangan lagyan niya ng additional na insurance. Okay? For this year. Kasi ino-audit natin siya this year. How about for next year? Magkano? So how much insurance coverage should Cillian get next year? So dito, ang mangyayari dyan, kasi di ba yung previous life insurance coverage niya ay 2 million pesos eh. Yun yung in-include natin kanina. Plus yung insurance gap na 2.4. So for next year, 4.4 million yung kakailanganin niya na bilhin na insurance. Ayan. Okay, sige. Ano muna natin siya, i-internalize muna natin siya. Nasundan niyo ba yung ating computation? Okay. Habang ini-internalize niyo siya, sagutin ko lang 'tong mga questions niyo. Sabi ni Lilibet, if living working abroad, advisable ba na kumuha ng health insurance sa Pilipinas? Hindi. Kasi ang health insurance ay effective siya kung nasaan ka. So kung nasaan ka, Helen, dapat doon ka kumuha ng health insurance, hindi yung doon sa Pilipinas. Pag uwi mo ng Pilipinas at kailangan mo ng health insurance, then doon ka bibili. Okay? Yon. Ano yung advantage ng buying insurance from the co-op instead of insurance companies? Well, yung kooperatiba kasi ay medyo nandun siya sa not-for-profit na category eh. Kapag bumili tayo diyan ay nakikibahagi tayo eh doon sa cooperative movement. Yon. Yung sa yung sa insurance companies, sila lang yung makikinabang. Ano yung pagkakaiba ng endowment sa whole insurance? Yung whole insurance, no, sabi ni si Maha, yung whole insurance ay covered ka until you die, no? Whatever age that you reach, covered ka, no? Yung endowment ay may kasamang savings. So kapag usually may maturity yun eh. Yung maturity niya sa endowment is kapag nag-mature siya at hindi ka namatay, then ibibigay nila yung endowment money, no, sa iyo. Kapag naman doon sa whole insurance, wala siyang maturity kasi ang maturity ay yung death mo.
Gets? Ayun. Sabi ni Ses, ano po ang difference ng co-payment versus deductible? Medyo nalilito po ako sa dalawa. Okay. So yung co-payment is in a sense medyo similar sila, no? Pag titingnan mo. So yung co-payment ay kailangan bayad ka, no? Bago sila magbigay ng kanilang contribution. So for example, meron kang for medical emergencies, meron kang 10,000 pesos na co-payment. Okay? Pag dumating na yung bill, at dumating yung bill ay say 250,000 pesos, yung 240,000 pesos iko-cover ng insurance company, pero ikaw ay may co-payment na 10,000 pesos. So ikaw ang magbabayad nun, no? Yung deductible naman is parang ganun din yung function niya, no? Pero reverse lang yung presentation. Pe-present lang nila na 250,000 pesos yung bill mo minus the deductible na 10,000 pesos. Yung deductible, ikaw ang mag-shoulder nun. Tapos yung 240,000 pesos, yung insurance company yung magbabayad. So, yung concept actually halos pareho lang siya, no? Sabi ni June, working abroad, need pa ba kumuha ng life term insurance sa Pinas, Sir Vince? Okay. Actually, this is where the tricky part is, ano? Bawal actually bumili ng insurance kung wala ka sa Pilipinas. 'Di ba? So, pero sagutin ko muna yung tanong mo. Working abroad, need pa ba bumili ng life term insurance? Kung nandun ka sa sinasabi natin na may dependents, then kailangan mong bumili ng life insurance. At saan ka bibili ng life insurance? Kung nasaan ka. So kung nasaan ka ba, June? Kung nasa Europe ka, kung nasa Saudi ka, doon ka bibili. Okay? Kung nasa Saudi ka, tapos bibili ka ng life insurance sa Pilipinas, bawal yon. Dapat, nasa Pilipinas ka pag ikaw ay bumili ng life insurance na yan. Kasi, kailangan, yung pagbebenta ng insurance, may lisensya dapat yan eh. Yung mga insurance agent sa Pilipinas, wala silang lisensya na magbenta sa'yo dyan sa Saudi o dyan sa Europe kung nasaan ka man. Okay? So, pero yun, sana nakuha nyo yung ating calculation kung magkano ba yung kakailanganin na insurance talaga. Okay? Sa medical insurance naman, ang maximum natin dapat dyan, kukuha tayo ng ating PhilHealth, no? Tapos, dagdagan natin siya ng 1 year worth ng salary natin na coverage, no, ng emergency care, no, for serious illnesses. So kukuha tayo niyan, emergency care for serious illnesses. Tapos kuha tayo ng HMO for preventive healthcare. Tapos kumuha na rin ng critical illness coverage kapag mayroon kayong history with the family history, no. So katulad ko, yung nanay at tatay ko ay parehong naoperahan na sa puso at meron silang pareho na rin silang na stroke. Ay, hindi si mama, hindi pala na stroke. Si papa na stroke, si mama pareho silang hypertension, ganyan. Kaya kumuha na ako ng critical illness related to that, no? At yung insurance premiums, nako, tapos yun, i-augment natin ng health fund. Sa totoo lang, dahil hindi pa nga okay yung ating universal healthcare ay mas maganda na mag-ipon ng health fund para dito. Kasi kapag nag-medical insurance tayo pagtanda natin, ang mahal-mahal niya. Okay? So yung insurance premium, magkano lang ba dapat yan? Ito yung guidelines natin ha. Sa premium, per 1 million pesos. So, i-multiply nyo lang yan kung ilang milyon yung bibili nyo. Kunwari, 3 million pesos. Sa example natin kanina, di ba? 2.4 million pesos yung kailangan ni Cillian. At si Cillian ay let's say 40 years old. So, sabihin natin nasa 8,900 siya. So, 8,900 times 2.4. Yun yung maximum na i-expect natin na premium payment na babayaran. Okay? For life insurance sa term. Murang-mura lang siya. Okay?
Next is for HMO, typically 10% of the benefit or coverage. Yun yung maximum na premium na binabayaran kung mag-isa ka lang. Kasi kapag company or group kayo, mas mura. Okay? Emergency care, approximately 20,000 pesos per 1 million na coverage. Like for me, I'm 45 years old. Meron akong 1.5 million na coverage for emergency care. Itong emergency care, kailangan ma-hospital talaga ako bago ko ma-enjoy yan or makuha yung benefit. Ang binabayaran ko ay 30,000 pesos kasi 1.5 million siya. Property insurance, nasa 1,200 pesos per 1 million worth ng property. So, kunwari, 10 million pesos yung bahay mo, nasa 12,000 pesos yung property insurance. Okay? Kapag comprehensive auto insurance naman, nasa 15,000 pesos per 1 million of coverage.